Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang ambisyon ng China sa Taiwan at bakit parang unsyami pa ang kanilang plano ngayon. Hindi lang ito tungkol sa military power o historical claims. May malalaking external factors na nakakaapekto sa desisyon ng Beijing, lalo na ang Venezuela, Iran, at Russia, at paano ang pinakabagong US moves ay nagpapabagal sa China bago sila mag-isip ng full-scale invasion. Kung gusto nyo maintindihan ang real geopolitical chess at energy security na nagdidikta sa strategy ng China, stay tuned. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bago natin talakayin Venezuela at Iran, alamin muna natin bakit gustong-gusto ng China makuha ang Taiwan. National identity at CCP legitimacy. Para sa Communist Party, reunification ng Taiwan ay bahagi ng Chinese dream. Para kay Xi Jinping, hindi optional ito, core mission ng leadership niya. Strategic location. Taiwan ang susi sa First Island Chain at South China Sea. Kapag hawak nila ito, mas malaya silang mag-project ng power sa Pacific, at mahihirapan ng US at allies na mag-counter. Economic at technological value. Taiwan ang pinakamalaking producer ng advanced semiconductors sa mundo. Kontrolin nila ito, kontrolado nila ang tech supply chain, at mahihirapan ng US influence globally. Pero kahit malinaw ang motive, hindi basta-basta sinalakay ng China. Bakit? Kasi may malalaking external pressures sa energy at geopolitics na nakakaapekto sa kanilang war calculus. Ngayon, China hindi simpleng invasion ang plano. Ang ginagawa nila, war games at military intimidation. Malalaking drills at missile launches malapit sa Taiwan, para ipakita sa Taiwan at US allies na ready sila, pero hindi pa para umatake. Cyber attacks at hybrid tactics. Araw-araw may cyber attacks sa infrastructure ng Taiwan. Long-term strategy ito para destabilize perception of risk. Political coercion at propaganda, blacklisting ng officials, diplomatic pressure, at messaging campaigns. Layunin, pressure at isolation, hindi open war. Ang pattern, hybrid, coercion, psychological pressure, hindi instant invasion. Bukod sa energy at geopolitics, isa pang dahilan kung bakit cautious ang China ay international diplomacy at alliance networks. Ang US, Japan, Australia, at South Korea ay patuloy na nagpapakita ng joint military presence sa Indo-Pacific, kabilang ang regular na naval exercises at freedom of navigation operations. Ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe, anumang aggressive move laban sa Taiwan ay may mataas na risk ng regional escalation. China rin ay nagfa-focus sa internal political stability. May pressure si Xi Jinping na ipakita domestic control, lalo na sa economic performance. Isang miscalculation sa Taiwan habang may domestic unrest o economic slowdown ay pwedeng magresulta sa political backlash sa loob ng Communist Party. Sa parehong paraan, ang long-term energy dependency ng China ay nagtutulak sa kanila na mag-hybrid approach kaysa full-scale invasion. Ang paggamit ng cyber attacks, economic coercion, at military drills ay mura at controllable risk compared sa malaking conventional war. Bukod pa dito, mayroong technological bottlenecks. Kahit hawak ng China ang conventional military power, Taiwan ang may critical semiconductor industry. Ang pag-atake ng maaga ay pwede magresulta sa supply disruption, na parehong makakaapekto sa global electronics at sa sariling tech-dependent economy ng China. Ang kombinasyon ng energy uncertainty, international deterrence, domestic politics, at technological risk ang nagreresulta sa strategic patience ng Beijing. Sa madaling salita, ang mga hakbang ng US, pati na rin global developments, ay nagpapadelay sa aggressive military action, habang pinapayagan silang mag-project ng power sa controlled at low-risk scenarios. Noong January 2026, nag-launch ang US ng military operation sa Venezuela, at nahuli si Nicolás Maduro. Kasama nito, Venezuela's oil supply ay ibibigay sa US indefinitely, estimated 30 hanggang 50 million barrels.
Maraming oil tankers na may Venezuelan at Russian crude ang nasita o na-seize. Bago ang US intervention, China ang pinakamalaking buyer ng Venezuelan crude. Around 81% ng Venezuelan oil exports, mga 778,000 barrels per day, ay napupunta sa China. Ito ay mga 10 hanggang 12% ng total heavy crude imports ng China. Ngayon, halos zero. Lahat ng oil deal ay napunta sa US, effectively cutting off China's strategic oil supply. Impact sa China, nawalan sila ng cheap, heavy crude critical sa refineries. Energy security compromised. Hindi na pwede umasa sa Venezuela bilang strategic oil source. Economic leverage sa Latin America naputol. Sa madaling salita, direct strategic pressure ng US bago pa man simulan ng China ang Taiwan operation. Samantala sa Iran, malawakang protest sa higit 280 cities dahil sa economic collapse at inflation. US President Trump nag-warn na pwedeng intervene kung violent suppression ng protests. Before unrest, China relies heavily on Iranian oil, estimated 14 hanggang 16% ng seaborne crude imports ng China. With protests and potential US pressure, supply is uncertain. China faces high-risk dependency. Kung unstable Iran, China loses critical energy lifeline. Strategic implication, hindi pwede China mag-risk ng large-scale war sa Taiwan habang oil supply insecure. Russia is another factor. Ukraine's drone attacks puminsala sa refining capacity, affecting exports. Sanctions at shipping risks nagpapataas ng cost ng Urals crude. China's reliance, 20 hanggang 25% ng heavy crude imports before disruptions. Post-Ukraine strikes, effective supply reduced by alternation 40 hanggang 50%, forcing China to pay more or take riskier deals. Ngayon, China faces a triple energy pressure. Venezuela, 0% supply, before 10-12%. Iran, unstable, before 14-16%. Russia, reduced alternation 40 hanggang 50%. Energy insecurity katumbas major deterrent sa Taiwan operation. Combine all factors. Energy constraints, Venezuela dagdag Iran dagdag Russia. US willingness to intervene globally. Economic costs at overextension risk. China's strategy now. Hybrid warfare, intimidation, blockades, cyber attacks, propaganda. Careful monitoring, global responses, energy flows, US alliances. Direct invasion of Taiwan now katumbas high risk. Without Venezuelan oil, alternasyon 10 hanggang 12% gone, Iranian oil, alternasyon 14 hanggang 16% uncertain, and Russian oil, 40 hanggang 50% disrupted, China cannot sustain prolonged conflict. Bottom line, China's Taiwan ambitions are indirectly constrained by US intervention sa Venezuela at Iran, plus Russia disruptions. Conclusion 1400 hanggang 1500. Sa kabuuan, ambisyon ng China sa Taiwan ay strategic at historical. Pero US move sa Venezuela at Iran, kasama ang energy disruption sa Russia, ay nagpapabagal sa kanilang military calculus. Hanggang ngayon, China chooses caution, hybrid warfare, at intimidation, hindi open invasion. Lesson, Taiwan issue is not isolated. Ito ay geopolitical chess game, kung saan energy security, regional power, at US influence ay major determinants.